ikaw. Anyway, pagbibigay mo pa lang, tanggapin o hindi, may reward din sa Panginoon eh. Kasi gumawa ka pa para sa Panginoon eh. Kita nga, nagbibigay tayo ng mga babasay tungkol sa kandidato kay Mayor ganito, sino Mayor, Mayor Legaspi, Mayor Magicom, magbibigay tayo ng mag-asawa. Ay, diba, ang kandidato na ito, walang pagkatalo, si Lord Jesus Christ eh. So pagbigay mo, sabi na ni Bob Hughes, yung kaluluwa, yung tao, papunta na yung impyerno eh. So, bigyan mo ng gospel tracts para may kamay siya, napapunta sa impyerno, para hindi na masabi na hindi siya nakatanggap ng babala. Warning kasi ito. Amen. Ibig sabihin, gospel tracts sa kanyang hands, na wala siyang maalibay na, Panginoon, di man ako nabigyan ng warning o babasahin eh. So, wala silang may dahilan sa Panginoon. So, ganun pag nagsumbingi, nabigay ka ng gospel tracts, parang panlilingyo yung pag nabasted siya. Okay lang. Anyway, pag nabasted naman yung pag-share ko lang about Jesus Christ at babasahin. Iniisip ko lang naman nun ay, hindi lang man siya ang tao eh. Dami pang tao eh. Bakit? Ang tao sa sanlibutan ay 8 billion eh. 8 billion. Dito lang sa Aklan, ang populasyon na natin sa buong Aklan, 600,000. Samantala, nabigay ko pa na babasahin mula nung nabibigay ako ng mga, siguro nagdag ko na yung over 20 years old. Pag pa lang naman ang nabigay ko eh. Estimate ko pa na naman mga, siguro more or less 12,000 pa lang na ganito eh. 12,000. Ay, populasyon natin eh, 600,000. Yung sa'yo, dami ko pa lang dito na bigyan. O, diba? So, at saka yung gospel tracts, maganda rin na mabasa. Kaya yung nakita ko yung gospel tracts nyo. Na siguro, makilakihan nyo ang budget kay ang liit, nabasa ko, hindi ko makita, mabasa, doon lang matulog. Hindi mabasa maliit. So, maganda lang, makilakihan nyo, makilakihan yung offering para yung gospel tracts nyo katulad sa Bitani Makati. Quality, kasi may gospel tracts pag nabasa lang, perfect na eh. Pero ito, quality, with the grace of God, doon sa Makati. Ito binibigay ko, kaya hindi ko nilagay parang Bitani Kalibo, basta bigyan ko lang, importante yan. At sa experience ko naman, sa pagbigay ko ng gospel tracts na with the grace of God, mga 12,000 na, more or less no, alam mo, sino lang ang nakasimba? Ang nakasimba lang ay isa lang. At yung isa na yun na nagsimba, member pa yun yung Pastor Arnel Artisola na doon pa yun katrabaho, nagbigay ko trabaho sa Kalibo, na hindi naman siya ang binigyan ko eh. Binigyan ko naman yung katrabaho niya nasa isang apartment. So pagbigay ko na nabasa niya yung address, pumunta sa Purokpor dati, sila na. Imagine ano, yung isang mga nabibigyan rito, gusto magipag-debate sa akin sa Kalibo Plaza. Imagine ano, sa pagbigay ng gospel tracts na more or less 12,000, by the grace of God, ang nag-response lang ay dalawa. Diba? Dalawa. Yung isa gusto mag-debate, yung isa baptist na rin, pero hindi naman siya direkta na binigay ko yung iba na nakita niya na. O iba din. Pero anyway, importante, gabigay lang. Si Juan si missionary Rod King, through gospel tracts sa testimony niya, na-request siya ng Panginoon through gospel tracts. Kaya, maganda kung may gawa kayong gospel tracts dito, pero medyo maliit, no? Wala, dapat kaya nyo, no? Parang, mga daywang, sa isang pupon daywang. Pero may ginawa kong gospel tracts dati, ang amount kasi ng isa nito ay piso, yung original ng pupon lang. So, kasi pagkakabigay ko lang ako ng 1,000 na gospel tracts, 1,000 pesos din pala nagastos na mission ng church. So anyway, warning lang naman yan. Hindi naman na sisimba talaga yun. Importante yun na bigyan ng malay kung magsimba prayer na. So, praise the Lord for that. Kaya, si Lord Jesus, more siya na in-preach about hell than heaven. Kaya we invest to for eternity sa mission. Heaven bank, heaven, investing kayo sa bangko sa langit, laying up treasures in heaven, investing for souls, salvation over the world. At hanggang itong MBB, Makato Congregation, itong church, Ecclesia, ay kasupport kayo ng 260
missionaries. Amen. Missionaries to the foreign fields. At ang local mission nyo ay siguro 10. 10, no? At sa 10 na yun, na local missionary, kung 10 man yun, example, isa ko doon, thank you sa suporta nyo. Sabihin ko, ano man ginawa ko sa Panginoon, na pagkawagi ng gospel purpose, so really, may part kayo doon. Kasi nabigay kayo na support nyo na 300 pesos. 1 month. O, ginpag-gasolina ko yun. O, gasolina. Binili ko ng Skyflex. O, pinibrinda. O, may bahagi kayo. Kung mga teamwork, kung pwede nga lang, ako lang magtrabaho sa bangko eh. Tapos, ako lang magsuporta sa church, no? May problema ay iba ang plano ni Lord eh. Kumbaga, gusto ko sana suporta lang sa pastor sa gawain Panginoon. Patulad ni Sir Neven, ni JRGC, Mother Ryan, si Rapi dito, si Newscaster, Jan Lister. Mga ganun ba? Hindi naman pwede lahat magpastor. Pero mayroon talagang tinatawag si Lord yan. Yung iba lang, for the back up, may teamwork, may bahagi ka pa rin yan sa gawain ng Panginoon at mayroon kayong reward sa faithfulness mo sa Panginoon. Mayroon, isang Bible student na kayo sila suportahan. Kasi imagine, sa 260 missionaries na to, ay ito ay magpipray sa inyo. Mga missionary doon sa Africa, doon sa Vietnam, doon sa Indonesia, si Bobby Kipoy, doon sa Thailand, si Missionary Report, doon man sa ibang all over the world, 260 na missionaries. Magpipray yun sa inyo, magpipray yun sa inyo. Kung imagine, doon sa Japan, ang Christian na sa Japan ay 0.01. Japan, open country yan. Mas marami pang Christian doon sa Vietnam, na komunista at sa China. Samantala sa Japan ay 0.01 lang yung Christian. Konti lang. Kaya, kayo mga estudyante ay mag-aral kayo ng Nihongo, ng Japanese language. Yung iba ay mag-aaralin ng English teacher sa Thailand. Kailangan din doon ng mga teacher. Katulad missionary book, nag-aaral. Sa Bible school, nag-aaral pa siya sa education. Kaya, doctor din siya sa education, nami-mission na nagtuturo pa sa mga university doon. Kaya, maraming opportunity sa mga kabataan. I always know, kung marami lang ako ipadala yung isang Joyce sa Japan, ipadala yung isang Joyce doon sa Vietnam, ipadala yung isang Joyce doon sa Indonesia. Pero isa lang ako sa kalibulan muna ako kalibulan muna Okay, so, maraming opportunity sa inyo na basta lapit ka na sa Panginoon, maging faithful ka sa Panginoon, simba ka lang, at makinig sa pastor, sa advice niya, kaya maraming opportunity para sa iyo. Amen. Kaya, at siyempre nagbibigay kayo dun sa mga missionary, Bible student, local mission, missionaries to the foreign field. Pero huwag niyo kalimutan yung bigyan niyo rin si Pastor Tiaga, si Mapusila, bigyan niyo rin ng lipstick. Di ba? O si Phil Rings. Ay, hindi, lipstick. Sa babae lang. Bigyan niyo kaya, baka makalimutan niya si Pastor Tiaga ng pamilya. Kaya kahit ulam nilang niya ay dayok. Gawin niyo naman corned beef. Pero salamat minsan ka, katawag siya. Kasi Joyce ay, bago malapit ka lang may amon, yung nasugpo. Hindi ka masugpo ay magbahaw ka. Ano ba sugpo? Mapalima. Sugpo, magbahaw, sugpo. Yung tawakan mo ay, mga pinabangan, may apit kami, malimupan. Hay, marabang gagagan ng Bible kasi limano. Galing kung hindi mo yung magtawag permission pastor tayo, limano ay buhay mo sa buo. High blood, delikado, high blood. Tribal na sakit. Meron nga akong kaidaran 54 years old. Namatay sa high blood, 54. 54 din ako. Pero naman baboy, ako ka rin, buhay ka ka rin.
Pero kung medyo okay ka pa, sa inyo nag-30 ka man eh. No? Siyempre, mag-basketball na na, excited eh. So, kaya, huwag yung bigyan si Pastor Tiagan ng karaging ay mano ha. Dapat ay maswa man. O, pwede ka man sa high blood. Nasuportahan nyo. No? Kaya, usually yung mga pastor na yan, nahiya yung mga hingi. Nahiya, kaya ako, nahiya dala akong manghingi. Pero kung bigyan nyo man sila gabato, grabe, mas dapat ako na magbigay, ako lang magbigay. Dahil pag may pastor na kubisita sa bagay, kuha na ako, may sibuyas, okay, pumunta sibuyas, okay, bawang, okay, padala ko sa pastor para suportahan. Kasi encouragement sa kanila yan. Kasi may mga pastor, Romares, pastor, gusto mga pastor, mga sinaona ba? Kasi na suportahan ang tulungan. Kaya, katulad ni Prophet Elijah, yung pinakain siya ng widow woman, yung principle that if you take care, the man of God, prophet of God, servant of God, God will take care of you. Ito pa yung widow woman, hindi na ubusan ng, kung may kung anong kahirap no, magwa lang siya na dalawang stick, kuha siya ng dalawang stick, at then kakarampot na harina, kung man dalawang stick na tapos lulutuin, then kain silang ng anak niya, ng babaeng balo niya, then mamatay na. Kung mamatay na, no? Pero dumating pa si Propeta Elijah. Pagdating ni Propeta Elijah, sabi ni Propeta Elijah, kainin mo ako. Ay, nag-reason pa yung babae. Ito lang na, dalawang stick, tapos karapot na rin, tapos lutuin ito, tapos kain ka ng ako, din mamatay na kami. Pero nag-reason out kay ma'am, pero sunod pa rin ako. Niluto niya, pinakain niya si Elijah. Propeta Elijah, Propeta Elias, nung pinakain niya, hindi naubusan na harina at saka na oil. Ito imagine mo yung miracle ng Panginoon. So, apply mo rin yun sa kay Pastor Tiagan, pakainin mo. Hindi ka na maubusan. Pero, pagpasok, drinis mo palagi, humagrin man, gabi. Tapos ay, walang kulay. Mas okay na yung tubig. Delikado naman kung may kulay na mga soft drinks. Delikado naman sa iyo. Pero ang principle doon ay gano'n. If you take care of the man of God, God will take care of you. So verse 26, sabi nito, Luke 16:26, and beside all this, mayroong great gold picks. Mayroong nakaharang doon kay Lazaro at saka sa rich man. May nakaharang doon na malaking banging nakalagay sa pagitan nila. So kung hindi natin hanapin yung usap yung great gold picks, kaya hindi natin mahanap na yung usap. Kaya dito, sabi doon yung gospel na to, sa 1 Corinthians 15 verse 2 to 4, na moreover brethren, I declare to you the gospel which I preach unto you, that which also you have received and wherein you stand. By this also ye are saved, we keep in memory that what I preach unto you, and this ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that also which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, that he was rose again the third day, according to the Scriptures. So ito yung gospel natin, good news. Jesus Christ namatay, nilibing, after 3 days, muling nabuhay. So yan ang ating message. Si Jesus, na siya ay namatay para sa atin at sa mga kasulubing ko natin. Namatay, nilibing after 3 days, muling nabanaw. At para, kung sino maniwala, sabi ng Biblia, will have eternal life. Pero ang gospel na ito ay ating itago, sabi sa 2 Corinthians 4 verse 3, but if our gospel be hid, tagoin natin yung word of God, yung gospel, di tayo magbigay ng gospel tracts, it is hid to them that are lost, ito yung nakatago sa mga napapahamak. In whom the God of this world, small g, makes Satan, hath blinded the minds of them which believe not this the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Sabi ni Apostle Paul, for I am not ashamed
of the gospel. Huwag natin kaya ito, the gospel ng Panginoon. Amen? So, although I preach the gospel, I have nothing to glory for. Besides later from me, yet who is unto me, I preach not the gospel. The reality of life, the reality of hell, the reality of the scriptures. At sabi doon sa verse 29 and 31, na basahin niyo yung sinulat ni Moses ng mga prophets, sabi doon. Kaya all scripture is given by inspiration of God. And every word of God is pure. Proverbs 3 verse 5. At alam natin na Holy Spirit ang nagsulat dito. 2 Peter 1:21. For the prophecy came not in no time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. At hindi lang mga nabubuhay sa tinapay, but every word of God. So, this is for our guidance and learning. No word of God, no ministry, our God-given life need of the word of God and prayer. Investing our life for the Lord Jesus Christ. Amen. Number 1, the reality of life. Number 2, the reality of hell. Bakit mayroong church? Because of hell. Bakit namatay si Lord Jesus? Because of hell. Kaya ayaw niya na mapahamang yung tao. For the forgiveness of sin is death. So yung death in Jesus Christ, siya lang nabayad. At the gift of God is not for Jesus Christ. At si Jesus Christ lang kasi ang kanyang dugo lang yung walang kasalanan. First Adam is from the earth. Si Adan, unang Adan galing sa lupa. Second Adam, sabi ng Biblia, is the Lord from heaven. So si Jesus Christ lang ang qualified na mapatay sa cross para ang dugo ay madanak para yung galit po ng Diyos ay maumpaw, mapainugan Diyos, mawala yung galit ng Diyos. Hindi na ba't ganun, Panginoon, na kusang anak mo mamatay, Ama, para yung galit mo ay mapawi. Hindi natin mapisto ng Diyos. Pwede rin na sa akin, pwede tanongin ng Panginoon, ba't ganun na kaya mamatay pa ng anak mo para lang mapatawan yung mga tao. So, we cannot please God sa nag-isipan na finite, yung limitado ng isipan. Importante lang na mamatay si Jesus dahil siya lang yung qualified na dugo. First Adam, tayo lahat galing sa First Adam, sa lupa. Second Adam, the Lord from heaven, si Jesus Christ. Kaya siya lang yung qualified. At salamat, nandito tayo na utubos ni Jesus Christ. So are you happy? Amen? Amen. So praise the Lord. Thank you for listening. At yan ang reality ng scriptures. Let us pray. Our God, our loving Father in heaven, Lord, thank you sa iyong mensahe na kayo, Lord Jesus, nag-invest ng inyong buhay sa amin. Inyong buhay, Lord Jesus, invested for us. So kami rin dapat invest namin ang aming buhay sa inyo, Yesu Cristo, para rin sa paglilingkod sa inyo. At anong gawin namin, Lord, sa inyo ay hindi pa rin kaya tumpasan yung ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Kami ay, we are just nothing. Kami maruming at sa pero Lord, thank you. Thank you sa Holy Spirit na kami binigyan nyo ng pagkataon na maligtas out of more than 8 billion people all over the world. Lord, thank you sa blessings na kami ay sa pamagitan ng Holy Spirit at sa pamagitan ng mga pastor, gospel tracts, word of God, mga preaching, nagarinig ng Ebanghelyo. At salamat, Lord, na kami na isumpo na sa tunay na simbahan na nagturo ng Biblia, ang tunay na kaligtasan, assurance ng kaligtasan. Thank you, Lord, sa Baptist Church. Salamat sa Baptist Ecclesia, Panginoon. Ako sa Lord ay nasulo kami ng biyaya. Ako sa turo, ako sa Baptist Church. Only Jesus Christ saves. Salamat po, Panginoon. Tumausap sa iyo ang Panginoon sa mensahe na ngayong hapon. At kung mayroon kang commitment sa Panginoon, Lord, tulungan mo para gusto maging surrender, maging source conscious. Mayroon kang mga resources sa pagkakamay ng Panginoon
klase, opisina, trabaho, kaligtasan, lapit mo sa unahan sa Panginoon. Sa mga Biblia, ask and it shall be given. Matthew 18 verse 3, wala kami na meron ang serving. So the great my things that some knows not. Ano man ang ininom by faith and prayer, believing is shall receive. Sige po, umapit sa unahan. Ano man ang iyong thanksgiving, praises sa Panginoon at kailangan. Idulog mo sa Panginoon dahil God answers prayer. And the Lord heard the voice of Elijah. Lord, I pray, yung mga anak mo, lumapit sa mga hanggang meron po silang mga kasalanan. Lord, tanggapin mo ang kanilang mga kasalanan sa inyo, especially sa kaligtasan, sa pag-ibig ng Lord Jesus ng buhay niyo po para sa bawat isa sa amin. Thank you, Ama, pinadala niyo yung buktong lahat para sa aming Panginoon ng mga kasalanan. Thank you na meron kami assurance ng eternal life. Thank you, Lord, na privilege na pinili mo kami para rin kami ay makahanap na kaligtasan sa mga pasalyo. Lumapit dito, Lord, na prayer ay kaligtasan ng mga mahal na sa buhay, parents, or mga kapatid, or katrabaho. Lord, i-honor mo po ang kanyang prayer. Lord, lumapit dito, maghahanap ng trabaho, promotion. Lord, I pray as I'm also meron din Lord yung mga prayer dito na spoken letters na tayo naglalaro ng gagawin. Lord, I pray na lumapit sa unahan na bigyan mo siya special blessings sa them na lumapit sa kapag-baba. We pray, Lord, si Pastor Jerry namin na receive recurrence. Bigyan mo siya na, Lord, na safety, protection sa kanyang brother, ingatan nila siya. Thank you, Lord, sa kanilang buhay na pag-sakripisyo, pag-lingkod sa inyong anak, paano siya nagsimula, Panginoon, sa pag-akay na kaluluwa sa pag-lingkod sa inyong Panginoon. Thank you na iwanan mo, Panginoon, na limpis mo, Panginoon, na bigyan mo siya, hindi mo nila na tatakot ng mga lingkod, Panginoon, dito para sila, Panginoon, na kasama ni Pastor Chaka, ay pamilya sa lingkod sa inyo. Lord, salamat na ikaw ang aming pinaglingkuran ng the Word of Lord and King of Kings. Thank you, Holy Spirit. Thank you, naman na tayo ang nakakalat na bawat isa sa mga request nila. Ano na kanilang hiningin sa inyo, Panginoon. Lord, kabalangin po at kapagkalugin po, Panginoon, in your time, in your will, and in your blessings, Panginoon. Thank you na kayo po ang Diyos na magawin na kung saan, Panginoon, din yung po pinagkait sa Lord Jesus para sa amin. Also, hindi mo kayo pagkalit yung mga kailangan ng bawat isa na mga dito, Panginoon. Tulungan po kami at pagkalit ng bawat isa na kailangan at pagkalit, Panginoon, at gamitin po kami, Panginoon, buhay niyo po sa lugar sa pagkalit ng pagkalit sa Lord Jesus, especially sa pagkalit ng mga kaluluwa kasama ni Sir Kusilo. Hindi naman